Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 711. Ayaw iligtas ni Yezuan si Jiang Tianjin, ngunit kasama si Wu Shang at dalawang iba pang disipulo ng Sword God Palace, hindi siya makaupo at walang magawa. Tapos magtago ka dito, papatayin ko ang daan palabas. Tandaan, Nagel iligtas tayo ng mga tao, hindi nagpupunas ng pugad ng tulisan. Muling paalala ni Wu Shang sa kanya. Senior Brother Wu Shang, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ako manalo, hindi problema ang pagtakas. Tiwalang sabi ni Yezuan. Kahit na ang mga bandidong ito ay bihasa sa earth barrowing technique, paano sila maihahambing sa isang tunay na earth barrowing technique? Ang bilis ni Yezuan ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Kung ganoon, pupunta ako, sabi ni Wu Shang at nagmamadaling lumabas. Para kay Yezuan, mabilis siyang umikot sa kabilang bahagi ng balon. How dare you, bandido, lumabas at mamatay. Sigaw ni Wu Shang habang tumatalon pababa. Mayroong dalawang bandido sa disyerto na nagbabantay sa ilalim ng balon, ngunit sa sandaling sila ay nag-react, sila ay pinatay ng walang kahit isang gasgas. Walang pagdadalawang isip, nakakabingi ang boses ni Wu Shang, at yumanig ang buong underground castle. Paglapag niya ay pinalibutan siya ng maraming bandido. How dare you rush in? Sino ka? Gulat na tanong ng isa sa mga bandido. Kinidnap mo ang kasama ko, hindi mo ba ako nakikilala? Sigaw ni Wu Shang at itinaas ang kanyang espada. Sa susunod na sandali, ang bandido ay pinutol sa kalahati. Hindi lang iyon, hindi rin nakaligtas ang ibang mga bandido. Si Wu Shang ay isang Third Order Great Emperor. Kahit na ang ikalawang utos na dakilang emperador ay hindi makakayanan ng isang suntok mula sa kanya. Isang Third Order Great Emperor lamang ang makakalaban sa kanya, at ito ay isang laban lamang. Napakalakas ng boses ni Wu Shang. Hindi nagtagal, lalabas ang mga bandidong Void God Realm Great Emperor. Dahil lahat sila ay mga tulisan, isa-isa niyang papatayin. Kung mas maraming bandido ang napatay ni Wu Shang, mas mababa ang posibilidad na matuklasan si Yezuan. Sa sandaling ito, nagsimula ng gumalaw si Yezuan. Ginamit niya ang earth barrowing technique para maglakbay sa mga dingding. Medyo malaki ang pugad ng bandido. Tumingin muna si Yezuan sa paligid upang makita kung mahahanap niya ang mga alipin na malapit ng ibenta. Dagandong. Habang naglalakad siya sa lungga ng mga bandido, isang malakas na ingay ang nagmula sa labas. Tila nakipag-away na si Wu Shang sa lider ng bandido. Binilisan din ni Yezuan ang kanyang mga yapak. Ngayon, hindi siya gumamit ng ground shrink at direktang pumasok. Nagkataon namang dumaan ang dalawang bandido sa disyerto at nakita siya. Sino nandyan? Sigaw ng isang bandido sa disyerto. Ngunit sa sumunod na sandali, nakita niya ang dalawang malamig na kislap ng liwanag. Pagkatapos, ang kanyang ulo at ng isa pang bandido ay lumipad sa hangin. Mabilis silang hinabol ni Yezuan at kinuha ang kanilang universe rings. Bagamat mabilis ang bilis ni Yezuan, kailangan niyang lumabas para tingnan sa bawat oras. Hindi ito kasing praktikal ng paggamit ng world walking. Pagkatapos ng lahat, ang dexterity ni Yezuan ay umabant ng 4 na beses, at maaari niyang gamitin ang double space acceleration. Kaya, ang world walking ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa world walking sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, bigla siyang may naisip. Sa halip na hanapin ito mismo, mas maginhawang magtanong sa mga bandido sa disyerto. Nagkataon, ang pangalawang grupo ng mga taong nakilala niya pagkatapos lumabas ay talagang isang Void God Stage Great Emperor na pinuno ng bandido sa disyerto. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Sumigaw ang lider ng bandido at sumugod kay Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay kilala na hindi magagapi. Ang isang First Order Great Emperor ay walang halaga sa kanya. Double Space Acceleration. Mahusay na layunin ng emperador. Sa sumunod na sandali, nanigas ang katawan ng pinuno ng bandido at hindi siya makagalaw. Ano? Nagulat ang pinuno ng bandido. Nararamdaman niya na ang Great Emperor intent ni Yezuan ay katulad ng sa kanya, ngunit magkaiba ang kanilang lakas. Sa oras na mag-react siya, nasa harap na niya si Yezuan at sinabing, nasaan ang mga aliping banihag mo? Bastard, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob.
Mas gugustuhin ng leader ng bandido ang mamatay kaysa sumunod. Fine, tutuperin ko ang wish mo. Umirap si Yezuan at nagsimulang tumaas ang pressure ng double space acceleration. Naramdaman na lamang ng pinuno ng bandido ang pag-iinit ng kanyang ulo. Hindi nagtagal ay durog na ang kanyang ulo. Magsasalita ako, magsasalita ako. Naamoy ng pinuno ng bandido ang amoy ng kamatayan at mabilis na nagbago ang isip. Magsalita ka. Malamig na sigaw ni Yezuan. May 200 sa likod ko. Sa kaliwa ka na lang. Nagmamadaling sabi ng leader ng bandido. Napatingin si Yezuan sa pinuno ng bandido. 2 nga ang landas sa likod ng leader ng bandido. Agad na ibinaba ni Yezuan ang kanyang espada. Sila. Lumipad ang ulo ng pinuno ng bandido. Naisip niya na kung magsasalita siya, hindi siya papatayin ni Yezuan. Mabilis na tinanggal ni Yezuan ang interspatial ring ng leader ng bandido at nagmamadaling pumunta sa kaliwang landas. Ang kanyang bilis ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa isang Third Order Great Emperor. Hindi nagtagal, nakakita siya ng kulungan. May isang grupo ng mga tao sa loob, mga 40 hanggang 50 sila. Jiang Tianjin. Tumingin si Yezuan at nakita ang kahabag-habag na anyo ni Jiang Tianjin. Gayunpaman, sa labas ng kulungang ito, may 2 leader ng bandido na nagbabantay dito. Sino nandyan? Napansin ng 2 leader ng bandido si Yezuan. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi sila makagalaw. Kahit na ang bandidong grupong ito ay hindi masama at may 2 Third Order Great Emperors, mayroon lamang isang Second Order Great Emperor. Isa siya sa mga kalaban ni Jiang Tianjin. Ang 2 leader ng bandido na nagbabantay sa bilangguan ay mga First Order Great Emperors lamang. Ginamit ni Yezuan ang lahat ng kanyang lakas para i-execute ang dual space at pinatay silang 2. Mabilis siyang nagwalas at kinuha ang interspatial ring ng 2. Lumingon siya pagkatapos at umirap. Pang! Sumabog ang espesyal na kondado ng kulungan at bumukas ang pinto ng kulungan. Tapos sunod-sunod na lumabas yung mga tao sa loob. Gayunpaman, mayroon silang mga espesyal na tanikala sa kanilang mga katawan. Kung hindi sila mabubuksan, isa lamang silang grupo ng mga ordinaryong tao na may mas matitibay na pangangatawan. Kahit isang ordinaryong virtual god ay kayang patayin sila. Little brother, nandito ka ba para iligtas kami? Little brother, bitiwan mo kami. Let's kill our way out. Itong mga moldita na bandido. Mayroon tayong higit sa 10 Void God Realm Great Emperors at isang Third Order Great Emperor. Sabay-sabay nating patayin sila, sigaw ng grupo ng mga tao. Walang pakialam si Yezuan sa kanila. Mabilis niyang tinanggal ang mga tanikala kay Jiang Tianjin at sa 2 disipulo ng Sword God Palace at inihagis sa kanila ang 3 middle grade Void God weapons. Yezuan, nasaan si Senior Brother Wuzhang? Tanong ng isang alagad ng Sword God Palace. Inakit niya ang 2 Third Order Great Emperors. Nandito ako para iligtas ka. Sabi ni Yezuan habang binitawan niya ang mga tanikala sa ilang tao sa paligid niya at inihagi sa kanila ang ilang middle grade Void God weapons. Nang mahuli ang mga taong ito, sila ay nakagapos at ang kanilang mga interspatial ring ay kinuha. Kaya, naman, nawala ang mga armas na naipon nila sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, kumpara sa mga armas, ang kanilang buhay ay mas mahalaga. Hindi nagtagal, ang mga taong ito ay pinakawalan mula sa kanilang mga tanikala. Kasabay nito, mayroon silang mga armas. Salamat, kapatid, sa pagliligtas sa aming buhay. Kabanata 712. Let's go! Malapit nang bumalik ang 2 Third Stage Great Emperors. Let's go! Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at pinamunuan ng grupo palabas ng kuweba. Mayroong 2 dakilang emperador sa ikalawang yugto at 10 dakilang emperador sa unang yugto sa grupo. Kung magtutulungan sila, maaari silang lumaban sa isang dakilang emperador ng ikatlong yugto. Sa oras na ito, nakangiting lumapit si Jiang Tianjin at bumulong, "Sup, sup? Interesado ka bang sumama sa akin?" Masiglang tanong ni Yezuan, "Saan tayo pupunta?" Naunawaan niya na ang kasalukuyang Jiang Tianjin ay ang masamang Jiang Tianjin. Kung hindi, paano niya maihahayag ang ganoong ngiti? Narinig ko mula sa mga bandido sa disyerto na mayroong kakaibang puno dito. Ang puno ay namumunga bawat taon at ang bunga ay maaaring magpalaki ng paglilinang ng isang tao.
Sabi ni Jiang Tianjin na may masamang ngiti. Ganun ba? Pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Hindi siya naniwala sa kalokohan ni Jiang Tianjin. Ang masamang Jiang Tianjin ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa malamig na Jiang Tianjin. Naakit na ni Senior Brother Wushang ang dalawang third stage Great Emperors palayo. Walang sinuman sa kuweba ang makakapigil sa atin. Nagpatuloy si Jiang Tianjin. Huminto si Ye Zuan at sinabi sa dalawang disipulo ng Sword God Palace na nasa likuran niya. Dalawang senior brothers, sundan ang grupo at patayin ang aming daan palabas. Kailangan namin ni Senior Brother Jiang na pumunta sa isang lugar. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang lokasyon kung saan siya magkikita ni Wushang. Okay, tumango ang dalawang alagad ng Sword God Palace. Pagkatapos, umalis sina Ye Zuan at Jiang Tianjin sa grupo. Hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo si Jiang Tianjin. Gayunpaman, kailangan nating ayusin ito ngayon. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Bagamat si Jiang Tianjin ay isang ikatlong yugto ng dakilang emperador, napino niya ang kagustuhan ng ibang dakilang emperador na makalusot. Siya ay mas mahina kaysa sa kalaban ni Wushang at Wushang. Siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang dakilang emperador ng ikalawang yugto. Para kay Ye Zuan, natalo niya si Jiang Wenyo noong siya ay 9th grade king. Ngayong nakalusot na siya sa Empty God Realm at nakuha ang kalooban ng Great Emperor, hindi siya natakot kay Jiang Tianjin. Higit sa lahat, nagkaroon siya ng killer move, ang Sword of Annihilation Reincarnation na natutunan niya pagkatapos makapasok sa Empty God Realm. Hindi niya ginamit ang hakbang na ito noon, ngunit tiyak na mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa sa Sword Shattering Stars. Nasaan ang kakaibang puno na sinasabi mo? Hindi naiwasang magtanong ni Ye Zuan habang nakatayo siya sa malayo sa karamihan. Nasa dulo ng kabilang daan. Ngumiti ng masama si Jiang Tianjin. Sige, lead the way. Tumango si Ye Zuan. Muling ngumiti si Jiang Tianjin at pinangunahan ang daan. Sa daan, nakatagpo sila ng ilang malas na bandido sa disyerto. Lahat sila ay pinatay ni Ye Zuan at ang kanilang mga interspatial ring ay kinuha. Kumuha din si Jiang Tianjin ng interspatial ring para mag-imbak ng mga bagay. Hindi nagtagal at naramdaman nila ang isang malakas na espiritual na enerhiya. Talagang may pinakamataas na kayamanan sa harap nila. Hindi ko inaasahan na si Jiang Tianjin ay nagsasabi ng totoo. Bulong ni Ye Zuan sa kanyang puso. Akala niya si Jiang Tianjin ay naghahanap ng lugar para patayin siya. Sinota, biglang, may sumigaw mula sa sulok sa harapan nila. Pagkatapos, lumabas ang isang leader ng bandido. Ikalawang yugto mahusay na emperador, patayin. Malamig na sigaw ni Jiang Tianjin habang nakatitig sa leader ng bandido. Ang hindi maapula na apoy ay tumaas mula sa lupa sa ilalim ng mga paa ng pinuno ng bandido. Ang hindi maapula na apoy ay ibinuhos ng kalooban ng ikatlong yugto ng dakilang emperador ni Jiang Tianjin. Gayunpaman, ang pinuno ng bandido ay hindi isang taong dapat pabayaan. Mabilis siyang umiwas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niya ang dalawang alon ng pressure na tinatakpan ang kanyang landas ng pag-urong. Mamatay, si Jiang Tianjin ay bumaril at pinalipad ang leader ng bandido na may slash. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ikatlong yugto ng dakilang emperador. Kahit na pinino niya ang kalooban ng isang nahulog na Great Emperor, mas malakas pa rin siya kaysa sa isang ordinaryong second stage Great Emperor. Matapos mapalipad ang leader ng bandido, inalagaan siya ni Ye Zuan. Double space, 36 overlapping shadows. Sa pagtutulungan ng dalawa, madaling napatay ni Ye Zuan ang leader ng bandido. Pagkatapos, mabilis siyang nagwalas at pinanatili ang interspatial ring ng pinuno ng bandido. Tahimik na tumingin sa kanya si Jiang Tianjin na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya umimik. Itong Jiang Tianjin. Itinapon ni Ye Zuan ang interspatial ring sa tabi at pinaikit ang kanyang mga mata habang nagmumuni-muni. Ang kasalukuyang Jiang Tianjin ay lubhang kakaiba. Hindi niya gusto ang isang sentimo ng mga samsam ng isang dakilang emperador ng ikalawang yugto. Matapos patayin ang leader ng bandido, lumiko si Jiang Tianjin sa isang sulok at nakakita ng pulang puno. Ang lakas ng aura ng apoy. Naningkit ang mga mata ni Jiang Tianjin. Agad niyang naunawaan na ito ay isang worldly treasure of the fire attribute. Nagkataon, siya ay kabilang din sa fire attribute.
Sa sandaling ito, nagwalas din si Yezuan. Hati ng pantay. Sumigaw si Jiang Tianjin sa mahinang boses at mabilis na lumipad. Mayroong higit sa 10 prutas sa pulang puno. Hindi nagpatagal si Yezuan at mabilis na nagwalas para kunin sila. Bagaman walang silbi ang bagay na ito sa akin, kaya ko itong lemunin. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nilunok ang pulang prutas. Ang kanyang cultivation base ay tumaas ng isang antas. Sa tansya niya, halos katumbas ng halaga ng interspatial ring na nakuha niya ang 2 prutas na ito. Kahit na kailanganin niyang hatiin ito ng pantay-pantay kay Jiang Tianjin, makakakuha siya ng kahit 8 prutas. Sa oras na iyon, makakalusot siya sa ikalawang yugto ng dakilang emperador. Gayunpaman, ang tingin ni Jiang Tianjin ay bumagsak kay Yezuan. Nagpakita siya ng masasamang ngiti at biglang umatake. Si Yezuan, na nasa kalagitnaan ng pagkolekta ng mga pulang prutas, ay biglang nanginig at mabilis na umatras. Bang! Biglang sumabog ang kinatatayuan niya kanina. Hindi maapula na apoy. Higit pa rito, ang inextinguishable flames ang sumanib sa kalooban ng isang dakilang emperador. Sa sandaling ito, siya lamang at si Jiang Tianjin ang naririto. Sa makatuwid, ang umatake sa kanya ay si Jiang Tianjin. So sa wakas ay ipinapakita mo na ang iyong foxtail. Malamig na sabi ni Yezuan. Ganito talaga ang naisip ni Yezuan nang imungkahi ito ni Jiang Tianjin. Nang kunin niya ang ikalawang yugto ng Great Emperor's Interspatial Ring, walang sinabi si Jiang Tianjin. Nangangahulugan ito na malamang nasasalakayin niya si Yezuan. Isa pa, silang dalawa lang ang nandito. Ito ang pinakamagandang oras para umatake. Naghanda si Yezuan. Kung hindi, nagtagumpay sana si Jiang Tianjin. Hehe, paanong hindi ako makakaganti sa ginawa mo sa tatay ko? Ngumisi si Jiang Tianjin. Paghihiganti. Halos tumawa ng malakas si Yezuan. Sabi niya, speaking of revenge, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Hindi naman. Pero kung wala ang stimulation, aabot ka ba sa ganitong stage ngayon? Ngumiti ng masama si Jiang Tianjin. Hindi talaga. Umiling si Yezuan. Kung hindi dahil sa pagpapasigla ni Jiang Tianjin, hindi siya magiging ganoon kabilis. Si Jiang Tianjin ang nagpilit sa kanya na gawin iyon. What a coincidence. Let's settle our grudges today. Dahan-daang bumaba si Jiang Tianjin dala ang mid-rank ethereal divine weapon na ibinigay sa kanya ni Yezuan. Yan ang iniisip ko. Kinuha ni Yezuan ang Wind Dragon Slash. Hinawakan niya ang Wind Dragon Slash sa kanyang kaliwang kamay at ang 8 Desolate Sword sa kanyang kanang kamay. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang 3rd Stage Great Emperor. Kahit na si Jiang Tianjin ay mas mahina kaysa sa isang ordinaryong 3rd Stage Great Emperor, mas malakas pa rin siya kaysa sa 2nd Stage Great Emperor. Kabanata 713, mas mabuting huwag kang magpakita ng awa. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan, paalala ni Jiang Tianjin sa kanya. Hindi ako ang mamamatay. Umiling si Yezuan. Malaki ang tiwala nilang dalawa. Si Jiang Tianjin ay 2 kaharian sa itaas ni Yezuan, kaya tiwala siyang matatalo si Yezuan. Si Yezuan ay ganoon din. Natahimik silang dalawa ng ilang segundo, sa kasabay na gumalaw. Dual space. Mahusay na layunin ng emperador. Agad na ginamit ni Yezuan ang kanyang espesyal na kasanayan. Kung tutuusin, ito ang kanyang pinagkatiwalaan para mabuhay. Fire Clone. Mabilis ding nag-condensed si Jiang Tianjin ng Fire Clone na gawa sa hindi maaalis na apoy sa likod ni Yezuan, pagkatapos ay umatake mula sa magkabilang panig. Swish! Swish! 2 sword lights ang dumaan sa katawan ni Yezuan. Agad na sumabog ang bilis ni Yezuan. Ang pagpatay sa iyo ay hindi makapagpapawi sa aking galit. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Ang hirap mo talagang pakisamahan. Ngumiti ng masama si Jiang Tianjin at mabilis na tinakpan ng hindi maapula na apoy ang paligid upang harangan ang pag-atake ni Yezuan. Huwag kalimutan, ang kanyang katangian ay sumalungat kay Yezuan. Bang! 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 Tinalo ni Jiang Tianjin ang 36 na overlap na imahe na pinagsama ang Great Emperor Intent at 64 na layer ng Earth Pulse. Gayunpaman, ang orihinal na katawan ni Jiang Tianjin ay pinaghigpitan ng dual space, ang kanyang bilis ay nabawasan ng 40%.
Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang agwat sa pagitan nila ay makikita sa isang round lamang. Parehong may mga paghihigpit at pag-atake si Ye Zuan, habang si Jiang Tianjin ay nagkaroon lamang ng malalakas na pag-atake. Basura rin ang sandata sa kamay niya. Bukod sa pagsugpo sa mga kaharian, wala siyang kalamangan. Dagandong, pagkatapos ng unang round, isang malakas na tunog ang biglang dumating mula sa labas. Parehong hindi naiwasang magulat ang dalawa. Parang isang aksidente ang nangyari. Harapin muna natin si Jiang Tianjin. Naisip ito ni Ye Zuan at natuklasan na isa pang fire clone ang lumitaw malapit sa kanya. Dalawang fire clone, hindi, tatlo sila. Anak, alam kong gusto mong maghiganti, ngunit ako, si Jiang Tianjin, ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa hayaan kang gawin ito. Kaya, sabay tayong mamatay. Panipi. Mula nang makapasok si Ye Zuan sa Nihility God stage ng Great Emperor stage, alam niyang mamamatay siya sa kamay ni Ye Zuan. Sa makatuwid, handa siyang mamatay kasama si Ye Zuan. Bago matapos magsalita si Jiang Tianjin, naramdaman na ni Ye Zuan ang mga aura ng tatlong flame clone na lumalakas. Nakita na niya ang galaw na ito dati. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit. Maging si Ye Zuan ay hindi makayanin ang nagngangalit na apoy ni Jiang Tianjin nang sabay-sabay na incinerate ang langit. Dual Space. Ang kalooban ng dakilang emperador. 36 na magkakapatong na anino. Si Ye Zuan ay multitaskang, naghahanda na sirain ang lahat ng tatlong fire avatar. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang Great Emperor Will at kay Jiang Tianjin ay masyadong malaki. Hindi niya kayang sirain ang pangalawang fire clone, at kahit ang unang fire clone ay hindi sumabog mula sa pressure ng dual space. Nagawa lang niyang sirain ang ikatlong fire clone. Boom! Biglang, isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa loob ng yungib. Ang raging flames incinerate the heavens na sinamahan ng Great Emperor Will ay napakalakas. Sa tatlong nakasalansan, kahit na ang ikaapat na yugto ng dakilang emperador ay mahuhulog, hindi pa banggitin ng mga batong pader na ito na ginamit lamang upang suportahan ang buhangin. Kapag ang tatlong raging flames incinerate the heavens ay pinagsama-sama, ang pagsabog ay maaaring umabot sa 10,000 metro, na sumabog sa kalahati ng pugad ng mga bandido. Daan-daang bandido ang pinasabog, walang naiwan. Ang buong ilalim ng lupa ay naging vacuum, at ang buhangin sa itaas ay natangay na rin. Hindi nagtagal, sunod-sunod na tumalon ang kumunoy sa tuktok. Ang mangrove tree at ang prutas ay nasunog din hanggang sa malutong sa hindi maapula na apoy. Si Jiang Tianjin ay nawala rin ng walang bakas. Ubo. Si Ye Zuan, na tinamaan ng tatlong raging flames incinerate the heavens, ay hindi namatay sa lugar. Ito ay dahil pinagsama niya ang Great Emperor Will sa 64 layers of pulsating guard at ang dual space. Habang nagdedepensa, ginamit niya ang mga puwersang nakakasuklam at hangin upang labanan ang mga pag-atake. Gayunpaman, nasa bingit pa rin siya ng kamatayan. Ang pag-ataking ito ay mas malakas pa kaysa sa Death Sandstorm mula noon. Jiang Tianjin. Mabilis na umupo si Ye Zuan, pinahintulutan ang bloodline ng Divine Tree of Life na pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, naghanda siyang habulin si Jiang Tianjin. Matapos gamitin ang Raging Flames incinerate the heavens ng 3 beses, malamang na naubos na ang tunay na chi ni Jiang Tianjin. Sa sandaling ito, labis na nagsisisi si Ye Zuan. Kung alam niyang mangyayari ito, napupulot na niya ang lahat ng prutas sa mangrove tree. Kung nakalusot siya sa second stage Great Emperor Realm, ang third stage Great Emperor Jiang Tianjin ay hindi dapat banggitin sa harap niya. Sa kasamaang palad, siya ay naging pabaya. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang pagpatay kay Jiang Tianjin sa isang suntok para mailabas ang kanyang galit. Iyon ang dahilan kung bakit nagtagumpay si Jiang Tianjin. It's about time. Gusto mong tumakbo, kaya mo ba akong malampasan? Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Nang malapit na niyang gamitin ang Earth Shrinkang para habulin si Jiang Tianjin, isang figure ang biglang lumipad mula sa kanyang likuran. Sino ta? Lumingon si Ye Zuan at nakita ang isang lalaking nakasuot ng battle armor. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang hindi siya makagalaw. Mahusay na Emperador Will. Kahit si Jiang Tianjin ay hindi magamit ang kanyang Great Emperor Will para sugpuin si Ye Zuan, ngunit kaya nitong lalaking ito na nakasuot ng battle armor.
Nangangahulugan ito na siya ay hindi bababa sa ika-4 na yugto ng dakilang emperador. Ito ay dahil kahit si Wuxiang ay hindi magagamit ang kanyang Great Emperor Will para supilan siya. 4th Stage Great Emperor. Bakit may 4th Stage Great Emperor dito? Nagulat si Ye Zuan. Bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang premonition. Brat, ikaw ba ang naging sanhi ng kaguluhan na ito? Tanong ng lalaking nakasuot ng battle armor na may singkit na mga mata. Hindi sinasadyang sumagot si Ye Zuan. Kahit hindi ikaw, may kinalaman ito sa iyo. How dare you destroy the Red Flame Tree? Pinapunta mo ako dito nang wala lang. Medyo nagalit ang lalaking nakasuot ng battle armor. Pumupunta dito para sa wala. Ito ay nagbigay daan kay Ye Zuan na hulaan na ang lalaking ito na nakasuot ng armor sa labanan ay hindi isang bandido sa disyerto. Narito kaya siya para bumili ng mga alipin. Ang kaisipang ito ay biglang lumitaw sa isip ni Ye Zuan. Ang Sunflame Sacred Dynasty ay napakapopular sa mga alipin. Ang mga alipin na nahuli ay magkakaroon ng espesyal na paraan upang yukit ang salitang no sa kanilang mukha. Naputol man ang salita at gumaling ng gamot, nandoon pa rin ang salita. Magpakailanman isang alipin, hindi mapigilan ni Ye Zuan na kiligin. Kung siya ay magiging isang alipin, maaari rin siyang patayin. Seeing that your talent is not bad, you might have some background. However, I like people with backgrounds like yours. Malamig na umungol ang lalaking nakasuot ng battle armor. Pagkatapos ay binato niya si Ye Zuan ng isang pares ng kadena. Ang mga tanikala ay biglang bumukas sa himpapawid at lumipad patungo sa paanan ni Ye Zuan. Nang makita ito, halos mamatay si Ye Zuan. Ang mga kadena na ito ay ang bagay na naghihigpit sa kanyang tunay na chi at malalim. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang hindi kumikilos ng Great Emperor Will. Paano siya nakaiwas? Damn it, keep. Nagmura si Ye Zuan at itinago ang 8 Desolate Sword sa lumalamon na espasyo. Alam niyang kapag siya ay nahuli, ang kanyang special ring ay aalisin. Hindi gaanong pinansin ng lalaking nakasuot ng battle armor ang mga kilos ni Ye Zuan. Direkta niyang kinokontrol ang mga tanikala at ikinulong ito sa mga paa ni Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, nagkaproblema si Ye Zuan. Damn it, hindi ko talaga magagamit ang aking tunay na chi, profound, at Great Emperor Will. Sa pagtingin sa mga tanikala sa kanyang mga paa, gusto ni Ye Zuan na umiyak ngunit walang luha. Hindi niya akalain na mahuhuli siya. Kung alam niya lang, umalis na siya agad. Kabanata 714. Nanalangin si Ye Zuan sa kanyang puso. Hindi siya nagdadasal para sa isang himala, ngunit para sa bloodline ng Sacred Tree of Life na burahin ang salitang alipin. Kung hindi, paano niya haharapin ang kanyang pamilya at mga kaibigan? Binawi ng nakabaluti na lalaki ang kalooban ng kanyang dakilang emperador nang makita niyang nakagapos ang kanyang mga binti. Pagkatapos, isang nasa katanghaliang gulang na bandido ang sumugod sa gilid ng nakabaluti na lalaki. Lord Gio, ito, ang nasa katanghaliang gulang na bandido ay nawalan ng masabi. Hindi mo pwedeng ilabas yung red blaze fruits na inorder ko. Tell me, what should I do? Malamig na tanong ng nakabaluti. Gulp, napalunok ng laway ang nasa katanghaliang gulang na bandido at sinabing, Lord Gio, this is none of our business. I don't care. Hindi mo mailabas yung red blaze fruits na hiniling ko. Gusto mo bang pumunta ako dito nang wala lang? Nagbabanta ang tono ng armored man. Mabilis na nagbago ang isip ng nasa katanghaliang gulang na bandido at sinabing, Lord Gio, kasalanan ko ito. Paano ito? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bihag na nahuli ko kamakailan at bibigyan kita ng ilang mga kayamanan. Hindi kita hahayaang pumunta dito nang walang kabuluhan. Ano sa palagay mo? Mas parang ganon. Bahagyang tumango ang nakabaluti na lalaki at tumingin kay Ye Zuan, sinabing, ako ang nakahuli sa brat na ito. Dalhin mo rin siya sa akin. Oo. Mabilis na tumango ang middle-aged na bandido. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod at binuhat si Ye Zuan na parang sisiyo at dinala siya. Damn it, ang gulo. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Ang nasa katanghaliang gulang na bandido ay dapat na isang third stage Great Emperor sa Desert Bandit Group, ngunit tinawag niya ang armored man na Panginoon. Tila ang lalaking nakabaluti ay mula sa Sunflame Sacred Dynasty.
Dinala si Yezuan sa isang malaking open space ng nasa katanghaliang gulang na bandido. Marami ng tao ang naghihintay kay Yezuan. Kuya, bakit nahuli ka rin? Say, hinayla nakita dito. Ang mga taong ito ay ang mga iniligtas ni Yezuan, ngunit muli silang nahuli. Tumingin si Yezuan sa paligid at nakitang wala na ang kalahati ng mga tao. Wala na rin ang 2 disipulo ng Sword God Palace. Kabuuan ng 18 tao. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na bandido at hinubad ang interspatial ring ni Yezuan. Pagkatapos, iniabot niya ang isa pa sa nakabaluti na lalaki. Kinuha ng lalaking nakasuot ang universe ring at sinulyapan ito. Tumango siya bilang kasiyahan. Very good. Kahit hindi ko nakuha ang red blaze fruit, hindi ko sinayang ang trip ko. Hindi niya napansin na ang bawang sword na nakita niya kanina ay wala sa Yezuan's interspatial ring. Ito ay dahil ang virtual divine weapons ay hindi mahalaga. Sila lang ang makakagamit ng virtual divine weapons na inalagaan ng iba sa loob ng ilang dekada. Salamat sa iyong pag-unawa, Master Jiu. Agad namang ngumiti ang nasa middle-aged na bandido. Sige, lahat kayo, sumunod kayo sa akin. Kung maglakas loob kayong tumakbo, huwag niyo akong sisihin sa pagiging walang awa, sabi ng nakabaluti habang umaakyat sa hagdanan. Kahit na siya ay isang 4th Order Great Emperor, hindi pa rin siya nakakalipad sa Desert of Death. Si Yezuan at ang iba ay sumunod sa kanyang likuran sa maayos na paraan. Ang 18 sa kanila ay lahat ay nakagapos. Maaaring patayin ng sinumang bandido sa disyerto silang lahat. Walang paraan upang makatakas, kaya't maaari na lamang nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Hindi nagtagal, umalis sila sa pugad ng bandido. Master, saan tayo dadalhin? May nagtanong nang bumalik sila sa lupa. Alam nilang dadalhin sila, kaya kailangan nilang malaman kung saan sila dadalhin. Panipitandang pananong. Umiling ang nakabaluti na lalaki. Hindi mauukit ang mga mukha mo ng salitang alipin. Hindi kita tinatratong alipin. Hindi tayo alipin. Ang 18 sa kanila, kabilang si Yezuan, ay hindi maiwasang lumiwanag nang marinig nila ito. Hindi kayo mga alipin. Kung saan yan, malalaman nyo pagdating nyo doon. Biglang ngumiti ang nakabaluti na lalaki at sinabing, sa susunod, bibitawan ko na ang mga kadena mo. Lahat ng pinagsamahan mo ay hindi magiging tugma para sa akin, kaya alamin mo ang iyong mga limitasyon. Upang mapabilis ang paglalakbay, pinakawalan ng nakabaluti na lalaki ang mga tanikala kay Yezuan at sa iba pa at naglakad sa harapan. Sa 18 sa kanila, ang pinakamalakas ay ang 2nd Order Great Emperor. Gayunpaman, ang naturang cultivation realm ay isang bagay lamang ng pag-iisip sa harap ng armored man. Bagamat gustong gamitin ni Yezuan ang Earth Shrinkang para makatakas, nasa likuran niya ang nakabaluti na lalaki. Kung gagawa siya ng anumang biglaang paggalaw, agad na gagamitin ng nakabaluti na lalaki ang kanyang Great Emperor Will para pigilan siya. Sa makatuwid, ang 18 sa kanila ay maaari lamang sumunod sa direksyon ng nakabaluti na lalaki. Noong una, iilan sa kanila ang gustong magpakamatay, ngunit nang marinig nilang sinabi ng nakabaluti na lalaki na hindi niya sila tretuhin bilang mga alipin, sumuko sila sa ideya. Marahil ang mga bagay ay magbabago para sa mas mahusay. Ang 18 sa kanila ay tumakbo sa loob ng 3 araw sa ilalim ng pangangasiwan ng armored man. Sa pagkakataong ito, tahimik at payapa ang paglalakbay. Hindi sila nakatagpo ng anumang problema. Nang malapit na silang umalis sa disyerto ng kamatayan, tinawag sila ng nakabaluti na lalaki at muling inilagay ang mga tanikala sa kanilang mga binti. Si Yezuan ay nasaroon ng loob. Kung isa siyang 2nd Order Great Emperor, siguradong lalaban siya hanggang kamatayan sa armored man. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalusot. Sa 3 araw na ito, sinumpa niya si Jiang Tianjin ng hindi mabilang na beses sa kanyang isipan. Nagdasal din siya na lumitaw si Wu Shang at makipagsanib puwersa sa kanya para labanan ang armored man. Gayunpaman, hindi nagpakita si Wu Shang. Malubhang nasugatan daw siya. Let's wait and see. Hindi ako naniniwala na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Muling inilagay ni Yezuan ang tanikala sa kanyang mga binti at sinundan ang nakabaluti na lalaki palabas ng Desert of Death. Ang disyerto ng kamatayan ay nasa Sunflame Sacred Dynasty. Dahil ito ay isang mapanganib na lugar, walang anumang mga lungsod sa paligid nito.
Sa kabutihang palad, ang nakabaluti na lalaki ay may isang rock na maihahambing sa isang empty God realm great emperor. Matapos maupo si Yezuan at ang iba pa sa rock, lumipad sila para sa isa pang 3 araw at dumaong sa harap ng isang lambak. Lord Gio, bakit ka nandito? Nang lumapag ang Great Pong, isang lalaking nakasuot ng battle armor ang lumapit. Lord Chen, nagpapadala ako ng ilang tao sa Heavenly Prison sa pagkakataong ito. Sabi ni Lord Gio, haha, nakikita ko. Ngumiti si Lord Chen at sinulyapan si Yezuan at ang iba pa. Sinabi niya, dapat kayong maging mga alipin, ngunit si Lord Gio ay bukas palad at ipinadala kayo sa Heavenly Prison. Alam mo ba kung saan ang Heavenly Prison? Ang makalangit na bilangguan. Nang pumasok ang salitang ito sa tainga ni Yezuan, siya ay lubos na nalito. Gayunpaman, alam ng iba kung nasaan ang Heavenly Prison. Hindi ba ito ang lugar kung saan ikinulong ng Sunflame Sacred Dynasty ang mga pangunahing kriminal? May nag-blur out. Tama, nakakulong sa Heavenly Prison ang mga kilalang kriminal na iyon. Gayunpaman, hindi ganap na nililimitahan ng Heavenly Prison ang iyong kalayaan. Kapag pumasok ka sa Heavenly Prison, malaya kang makakagalaw sa Heavenly Prison. Maaari ka ring pumatay ng mga tao. Panipi, tumango si Lord Chen at ibinato ang ilang Chen Kunring kay Yezuan at sa iba pa. Kasabay nito ang pagkakalas niya sa mga ito. Kabanata 715. Inalis na ni Yezuan ang mga pagpigil, ngunit nakakaramdam siya ng ilang makapangyarihang aura. Lahat sila ay hindi bababa sa 4th-rank Great Emperors, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sinunod niya ang mga tagubili ni Lord Chen at tiningnan ang kanyang Chen Kunring. Mayroon lamang isang medium-grade Void God weapon at isang Chi Observation Manual. Ang Heavenly Prison ay itinayo ng Supreme Almighties ng Sunflame Sacred Dynasty at ng Dayuan Sacred Dynasty. Ito ay matatagpuan sa isang lihim na kaharian. Kapag pumasok ka mamaya, isang pulang ilaw ang bubuo sa itaas ng iyong ulo. Hanggat papatayin mo ang mga eksperto ng Dayuan Sacred Dynasty, maaari mong dambungin ang kanilang liwanag, paliwanag ni Lord Chen. Ano ang silbi ng ilaw na ito? May nagtanong. Ang liwanag ay hindi gaanong pakinabang sa iyo, ngunit maaari nitong gawing mas maunlad ang Sunflame Sacred Dynasty. May ilang lugar sa Heavenly Prison kung saan maaari mong ipagpalit ang iyong liwanag sa ilang bagay, tulad ng high-grade Void God weapons, martial arts, at iba't ibang cultivation resources. Maaari mo pang ipagpalit ang twin fruits, paliwanag ni Lord Chen. Nang marinig ni Yezuan ang mga salitang kambal na prutas, ang kanyang buong katawan ay nanginig ng husto. Kambal na prutas. Ang kambal na prutas na makapagpapahipot sa ikalawang Void God Spirit. Panipi, oh my God, this item is nurtured by the heavens and earth. It's very rare. Hindi ko akalain na mapapalitan pala ito ng liwanag. Masyado kang walang muwang. The twin fruits is such a precious treasure. Kakailanganin mo ng malaking halaga ng liwanag para ipagpalit dito. Ngumiti si Lord Chen at sinabi, tama. Ang kambal na prutas ay napakabihirang. Hindi ko akalain na mapapalitan mo ito. Sa sandaling pumasok ka sa Heavenly Prison, ang iyong ilaw ay magiging pula. Ang pula ay ang pinakamababang uri ng liwanag. Hanggat patuloy mong pinapatay ang mga tao ng Dayuan Sacred Dynasty, maaari mong dambungin ang isang bahagi ng kanilang liwanag upang palakasin ang liwanag ng Sunflame Sacred Dynasty. Ito ay titiyakin na ang Sunflame Sacred Dynasty ay hindi kailanman tatanggi. Bawat henerasyon ay magiging mas malakas kaysa sa nakaraan. Panipi, sa madaling salita, ito ay gumagamit ng malaking bilang ng liwanag ng mga tao upang magdagdag sa liwanag ng bansa, na nagpapahintulot sa bansa na umunlad. Parang maraming tao sa Heavenly Prison. May ulong. Oo, maliban sa iyo, maraming tao ang handang pumasok sa Heavenly Prison. Hanggat ang isa sa inyo ay makapag-condense ng green light, maaari ninyong ipagpalit ang inyong kalayaan at umalis sa Heavenly Prison. Tumango si Lord Chen. Pula, kahel, dilaw, berde, asul, lila. Ang berdeng ilaw ay isang level 5 na ilaw. Gaano karaming mga tao ang naruroon ang maaaring magpaliit nito? Haha, huwag mong isipin na hindi mo kaya. May 3 Panginoon sa ating Sunflame Sacred Dynasty, noong pumasok siya sa Heavenly Prison, First Emperor pa lang siya.
Nakangiting sabi ni Lord Shen, iyon lang ang sasabihin ko. Maaari mong piliin na huwag pumasok, ngunit ang kahihinatnan ay papatayin kita sa lugar. Naibigay ko na sa iyo ang aura gazing art. Ang martial art na ito ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang swerte ng ibang tao. Napakadaling linangin. Panipi. Pagkatapos niyang magsalita, direktang dinala niya si Yezuan at ang iba pa sa isang pader na bato. May metal na pinto sa ilalim ng pader na bato. Lumapit si Master Chen at gumamit ng espesyal na paraan para buksan ang metal na pinto. Sa likod ng metal na pinto, ang pasukan lamang sa mahiwagang kaharian at wala nang iba pa. Lord Sacred to Heaven, Lord Sacred Realm, sabi ni Lord Chen, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isa pang bagay. Kung papatayin mo ang mga tao na may pareho o mas mababang ilaw, makakakuha ka ng mas kaunting liwanag. Pagpasok mo, magkakaroon ka ng pulang ilaw. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong liwanag at ng kalaban, mas maraming liwanag ang iyong makukuha. Gayun din, hindi mo makukuha ang liwanag ng parehong paksayon. Kung nahanap ka ng Sunflame Sacred Army na nakikipaglaban sa parehong paksayon, papatayin ka kaagad. Panipi, si Yezuan at ang iba ay huminto sandali. Naalala nila ang sinabi ni Lord Shen. Sa ngayon, handa na si Yezuan na pumasok sa Heavenly Prison. Sino ang nagsabi sa kanya na hindi sinasadyang mahuli? Bagamat makapangyarihan ang Earth Shrink ang profound meaning, maraming nakatagong eksperto bukod kina Lord Jiu at Lord Chen. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, siya ay papatayin sa lugar. Damjiang Tianjin, kapag nakita kita, babalatan kita ng buhay. Sinumpa ni Yezuan si Jiang Tianjin sa kanyang puso. Gayunpaman, inamin niya na siya ay pabaya. Hindi niya inasahan na si Jiang Tianjin ay makakapag-condense ng 3 fire clone. Ang elemento ng apoy ang pinakamalakas. Sinasabing ang ilang mga eksperto ay maaaring mag-condense ng higit sa 10 fire clone. Napakahirap harapin. Gayunpaman, kailangan niya munang makalusot sa Heavenly Prison. Kailangan ko ng Twin Fruit. Hindi ko ini-expect na available ito dito. This time, I must condense my clone. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pasukan ng Secret Realm. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa isang lambak. Mga bagong dating. Terra na. Ang dakilang hukbo ng Yuan ay madalas na dumarating upang pagnakawan ang pasukan. Panipi. Bago pa mapalaki ni Yezuan ang kanyang paligid, isang boses ang narinig. Ang 18 sa kanila ay lumingon at nakita ang isang butas na lumitaw sa lambak. Isang lalaki ang lumabas mula rito. Sir, may masasabi ka ba sa amin tungkol sa Heavenly Prison? Tanong ng ikalawang yugto ng dakilang emperador. Walang masabi. Bagamat kabilang tayo sa Sunflame Sacred Dynasty, paminsan-minsan ay pumapatay at nagnanakaw tayo. Ayos lang basta hindi tayo makasagasa sa Sunflame Sacred Army. Lahat yata kayo nahuli at dinala dito. Kung hindi, matagal ko na kayong pinatay. Pagkatapos magsalita ng lalaki, bumalik siya sa kuweba. Nahuli si Yezuan at ang iba pa. Sa makatuwid, mayroon lamang silang isang medium-grade Void God weapon sa kanilang interspatial ring. Ang taong ito ay hindi na kailangang makipagsapalaran na tugisin ng Sunflame Sacred Dynasty upang patayin si Yezuan at ang iba pa. Ngayon, nakapasok na si Yezuan sa Heavenly Prison. Ang lugar na ito ay puno ng panganib. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip at ginamit ang Earth Shrink para makapasok sa lupa. Little brother, magtulungan tayo. Ang ikalawang yugto ng dakilang emperador ay lumingon at nalaman na si Yezuan ay nawala. Ang ganitong uri ng paraan ay hindi isang bagay na maihahambing nila. Kahit na narito si Yezuan, hindi siya makikipagtulungan sa mga taong ito. Anong biro? Ang pinakamahina sa mga taong ito ay isang 8th grade king lamang. Ang pinakamalakas ay isang 2nd grade great emperor lamang. Hindi siya magiging santo at protektahan ang mga taong ito. Nasa kamay ko pa rin ang 8th desolate sword. Kung makakalusot ako muli, makakalaban ko ang isang 3rd grade great emperor. Nagtago si Yezuan ng 500 metro sa ilalim ng lupa. Sinabi ng lalaki na hindi sila maaaring lumipad ng higit sa 1,000 metro sa ibabaw ng lupa. Tila may ilang nakatagong panganib sa bilangguan sa langit. Gayunpaman, ito ay mabuti. Ang kanyang pangunahing katangian ay Earth.
Hanggat hindi siya lumipad ng masyadong mataas, kumpiyansa siya na kaya niyang ibagsak sa lupa ang kanyang kalaban. Ang lupa ang kanyang tahanan. Hayaan mo muna akong tingnan ang Chi Observation Technique. Kinuha ni Yezuan ang Chi Observation Technique mula sa kanyang interspatial ring at gumugol ng ilang DevArt crystals para matutunan ito. Ding! Natutunan ng host ang Chi Observation Technique. Kabanata 716. Matapos matutunan ang aura gazing technique, bumalik si Yezuan sa kanyang dinadaanan at sinulyapan ang 17 tao sa likod niya. Ginamit niya ang aura gazing technique para tingnan sila at nalaman nilang lahat sila ay may pulang ulap sa itaas ng kanilang mga ulo, na nangangahulugang lahat sila ay may pulang swerte. Para kay Yezuan mismo, nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya na ang kanyang swerte ay pula. I can't steal luck by killing people from the same camp. I can only do that by killing people from the Great Yuan Sacred Dynasty. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa luck, mas maraming luck ang kaya kong magnakaw. Kung gusto kong umalis sa Heavenly Prison, kailangan kong ibigay kahit asol na swerte. I wonder how much luck ang kailangan kong ipalit sa twin fruits. Panipi, inisip ito ni Yezuan at umalis. Hindi siya pamilyar sa Heavenly Prison, kaya kailangan niya muna itong maunawaan. Sinabi ni Lord Chen na ang kampo ng Sunflame Sacred Dynasty sa Heavenly Prison ay may 3 pinuno at ang Sunflame Army. Mukhang may mga lungsod sa Heavenly Prison. Gayunpaman, kahit na ito ang teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty, may mga kaso pa rin ng pagpatay at pagnanakaw. Paalala ni Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, bumangon siya sa lupa at nagsimulang tumakbo. Pulang swerte lang ang mayroon siya at isa siyang first stage Great Emperor, kaya ang mga tao mula sa parehong kampo ay karaniwang hindi nakipagsapalaran na patayin siya. May tao dito, panipi. Matapos tumakbo ng 10 minuto, nakita niya ang ilang tao mula sa parehong kampo. Kabisado niya ang aura gazing technique at masasabi niya kung ang swerte ay kabilang sa parehong kampo o ang Great Yuan Sacred Dynasty. Sa harap niya ay isang maputi ang buhok na matandang nag-iiho ng karne sa harap ng siga. Bina, kara-rating mo lang. Nakangiting tumingin kay Yezuan ang puting buhok na matandang lalaki. Sinulyapan ni Yezuan ang pulang ulap sa itaas ng maputing buhok na matandang lalaki at sinabi, "Senyor, maaari mo bang sabihin sa akin ang direksyon ng pinakamalapit na lungsod?" Ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumingin kay Yezuan at sinabing, "Binata, huwag kang magmadali. Umupo at uminom sa akin." "I'm sorry, senyor. Nagmamadali kasi ako. Please tell me, senyor." Tumanggi si Yezuan. "Kalimutan mo na yan. Ikaw na mismo ang makakahanap." Inikat ng matandang maputi ang buhok. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mula sa unang pagkakataon na umalis siya sa Lianian City upang magsanay, nakaugalian na niyang hindi madaling magtiwala sa iba. Bagamat pula ang swerte ng maputi ang buhok, na itatago niya ang kanyang aura. Maging si Yezuan ay hindi nakakakita sa kanya, kaya ang kanyang lakas ay malamang na hindi dapat maliitin. Habang nag-iisip si Yezuan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pressure na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. "Bata, kung gusto kitang patayin, kaya kitang patayin." Kinaikit ng matandang maputi ang buhok. Iiyak na sana si Yezuan. Kamakailan lamang, napakasama ng kanyang kapalaran. Una, siya ay nahuli at itinapon sa makalangit na bilangguan. Ngayon, nakilala niya ang isa pang eksperto. "Sige." Nagmamadaling sumagot si Yezuan. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nawala ang pressure sa kanyang katawan at nakagalaw na siya. "Umupo ka at uminom." Ngumiti ang maputing buhok at kumuha ng tasa ng alak. Pinuno niya ito hanggang sa labi. Lumapit si Yezuan at umupo sa harap ng matanda. Kinuha niya ang tasa ng alak. Ang alak na ito. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at ininom ito sa isang lagok. Special DevArt. Anong alak ito? Mas mahalaga ang isang tasa kaysa sa 2 red blaze fruits. Nagulat si Yezuan. Pakiramdam niya ay nagbago na rin ang kanyang pangangatawan. Siya ay naging mas malakas. Ito ang Flame Dragon Wine na personal na tinimplahan ng matandang ito. Nakakapagpalakas ito ng pangangatawan. Gayunpaman, ang matandang ito ay nakainom ng sobra. "Wala itong epekto sa akin ngayon." Sagot ng maputi ang buhok. "Maraming salamat, senyor."
Mabilis na ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Tinansya niya na maaari siyang makalusot sa ikalawang yugto ng dakilang emperador kung uminom pa siya ng 2 o 3 tasa. Don't thank me. This flame dragon wine is not for nothing. I want you to answer a question. Kinaikit ng matandang maputi ang buhok at sinabing, ano ito? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makilala niya ang maputing buhok na ito. Hindi niya alam kung ano ang itatanong ng matanda. May nangyari kaya sa labas ng Heaven's Prison? Ang martial art na ginamit mo kanina ay wind strike, tama? Sabi ng matandang maputi ang buhok. Ang tanong na ito ay nagulat kay Yezuan. Gayunpaman, tila nakilala ng maraming tao ang martial art na ito. Kaya naman, hindi niya ito itinago at tumango. Sige, 1 tasa ng alak para magtanong. Kuya, gusto mo pa bang uminom? Ang maputing buhok na matanda ay nagbuhos ng 1 pang tasa ng flame dragon wine. Uminom. Agad, na tumango si Yezuan. Anong biro? Ito ay isang libreng regalo. Maaari siyang makapasok sa ikalawang yugto ng dakilang emperador pagkatapos ng ilang tasa. Kinuha niya ang tasa at nilagok ang flame dragon wine. Ikalawang tanong, saan mo natutunan ang wind strike? Tanong ng maputi ang buhok. Zephyr Thunder Palace. Walang malay na sagot ni Yezuan. Minsan na niyang hinanap ang Zephyr Thunder Palace. Wala doon. Higit pa rito, siya ay nakulong sa Heaven's Prison at kinuha ang kanyang yin at yang ring. Kaya naman, ang maputing buhok na matandang lalaki ay pagkatapos lamang ng kanyang martial art. Ito ba ang Zephyr Thunder Palace sa Chaotic Astral Ocean? Ang maputing buhok na matanda ay nag-abot ng 1 pang tasa ng flame dragon wine. Natigilan si Yezuan. Siya lang at si Guan Yulan ang nakakaalam nito. Bakit alam din ng matandang ito na maputi ang buhok? Tama na yan. Tumango si Yezuan at inubos ang flame dragon wine. Kailangan lang niya ng 1 pang tasa para makapasok sa second stage Great Emperor Realm. Kung ganoon, maliban sa mga bagay na iyon, mayroon ka pa bang iba? Halimbawa, 1 bangkay at 1 susi. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagbuhos ng 1 pang tasa ng flame dragon wine at iniabot ito kay Yezuan. Nanginginig si Yezuan at gulat na sinabi, 1 bangkay at 1 susi. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumingin sa kanyang mga mata at bumantong hininga, kahit ang Zephyr Thunder Palace ay walang kahit ano. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at ininom kaagad ang tasa ng flame dragon wine. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay isa na ngayong dakilang emperador ng ikalawang yugto. Tumunog ang system notification. Kumislap ang mga mata ng maputing buhok at gulat na sinabi, anak, ang galing mo. Ang flame dragon wine ay nakakapagpalakas ng pangangatawan ng isang tao. Talagang nakalusot ka pagkatapos uminom ng 4 na tasa. Talas talaga ang mata ni Senior. Mabilis na nambobola si Yezuan at nagtanong, Senior, sa Zephyr Thunder Palace, nakuha ko rin ang Wind Dragon Slash at ang Profundity Seed, ngunit wala akong nakitang susi. Ang susi na ito ay, ang Zephyr Thunder Emperor ay sikat sa Sunflame Holy Dynasty 1,000 taon na ang nakalilipas. Dinambong niya ang maraming kayamanan gamit ang kanyang martial skills at profundities bago siya nawala. Sa mga yaman na kanyang ninakawan, mayroong 1 susi na maaaring magbukas ng pagkasira. Bago siya namatay, ipinakalat niya ang balita na marami siyang ginawang Zephyr Thunder Palaces, at isa sa mga ito ang nag-imbak ng kanyang bangkay at ang susi sa pagkawasak, sagot ng maputi ang buhok. Susi ng sira, bangkay, panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa katunayan, hindi niya nakita ang bangkay ng Zephyr Thunder Emperor sa Lightning Forbidden Land, at wala rin siyang nakitang susi. Kabanata 717. Senior, dahil alam mo kung nasaan ang Zephyr Thunder Palace, bakit hindi naiwasang magtanong ni Yezuan? Bakit hindi mo alisin? Simple lang. Ang Empty God Realm Emperors ay hindi makapasok sa Thunder Island. Kung papasok ang Grade Siyam na King, siya ay tatamaan hanggang sa mamatay ng Riot Astral Lightning. Maraming mga bitag na itinakda ng Zephyr Thunder Emperor. Maliban sa Riot Astral Lightning, marami pang ibang panganib. Kung ang lakas ng taong papasok ay lumampas sa hanay na itinakda ng Zephyr Thunder Emperor, ang Zephyr Thunder Palace ay masisira. Maswerte ka na makuha mo ang kanyang mana, paliwanag ng maputing buhok.
Matapos itong marinig ni Yezuan, nagulat din siya. Wala siyang naramdamang anumang panganib maliban sa Riot Astral Lightning. Ngayong binanggit ito ng maputing buhok, kinilig siya. Kahit ang lugar kung saan niya nakuha ang kanyang mana ay wala ang kanyang bangkay. Saan kaya ang kanyang bangkay? Bulong ng matanda. Naisip niya na ang susi sa pagkawasak ay nasa tabi ng bangkay ng Zephyr Thunder Emperor. Ilang Zephyr Thunder Palace ang natagpuan. Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Ang Zephyr Thunder Emperor ay nagbigay ng kabuuang 6 na lokasyon ng Zephyr Thunder Palaces. 3 sa kanila ay pinananatiling lihim. Kahit na, pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap, isa lamang sa 3 sikretong Zephyr Thunder Palaces ang hindi natagpuan. Ang mga nakahanap ng Zephyr Thunder Palace ay nakakuha ng malaking kayamanan at umakyat sa langit. Ang halaga ng mana na iyong nakuha ay pangalawa lamang sa susi. Sayang naman at nahuli ka sa Heaven's Prison. Panipi, walang magawang umiling ang maputing buhok. Naisip niya na ang Wind Dragon Slash at Lightning Inheritance ni Yezuan ay sinamantala ng iba. Sa Empty God Realm, lahat ay nakipaglaban sa Ultimacy. Ito ay pareho para sa Empty God Realm Emperors. Bukod dito, hindi madaling maunawaan ang Ultimacy. Kahit na ang Empty God Realm Emperor ay maaaring hindi maunawaan ang lahat ng Ultimacies. Sa makatuwid, ang Zephyr Thunder Inheritance na nakuha ni Yezuan at Guan Yulan ay pumangalawa sa mga tuntunin ng halaga. Alright, I've asked around. You don't have what I want. Column. Biglang tumayo ang maputi ang buhok at sinabing, ibibigay ko sa iyo itong bote ng Flame Dragon Wine. Isa rin itong mapa ng Heaven's Prison. Tiningnan ni Yezuan ang mapa at inimbak ito sa Devouring System. Nang magpasalamat na sana siya sa maputing buhok, nalaman niyang wala na ang matanda. Nawala, laminggalinga si Yezuan sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang maputing buhok. Ang lakas ng taong ito ay malamang na lumampas sa kanyang inaasahan. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang niya alam ang pangalan ng matanda. Hindi lang siya binigyan niya ng Flame Dragon Wine, mayroon siya at sinabihan siya ng isang secret. Sinulyapan ni Yezuan ang mapa, pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa loob ng 1 oras ay ito. Nang pumasok si Yezuan sa lungsod, naglabas siya ng kakaibang kristal na maaaring makakita ng dami ng swerte niya. Sa kasamaang palad, ang kanyang pulang Providence Value ay isa lamang na nakakaawa na mababa. Pula, orange, dilaw, berde, cyan, asul at lila. Ang Purple Lock ay hindi bababa sa 1,000,000. Nangangahulugan iyon na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10,000 lock para makaalis sa Heaven's Prison. Ang Twin Life Fruit ay hindi available sa Gale City. Kinailangan niyang pumunta sa mga pangunahing lungsod sa ilalim ng 3 dakilang pinuno. Napakataas ng presyo kaya nadismaya si Yezuan. Pagkatapos noon, umalis si Yezuan sa Gale City. Sa anumang kaso, wala siyang magawa sa lungsod. Ang Gale City ay nasa hangganan sa pagitan ng 2 kampo. Ang pinakamabilis na paraan para makuha ang swerte ay ang patayin ang daan patungo sa Great Yuan Sacred Dynasty. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagsimulang gumalaw. Kung gusto niyang mabilis na umunlad, kailangan niyang pumatay. Bagaman ito ay mapanganib, maaari siyang mapabuti ng mabilis. Si Yezuan ay gumugol ng 1 buong araw gamit ang Earth Shrinkang para tumawid sa hangganan ng kampo at pumasok sa teritoryo ng Great Yuan Sacred Dynasty. Ang mapa na ibinigay ng matanda ay nagpapakita ng pamamahagi ng mga lungsod sa teritoryo ng Great Yuan Sacred Dynasty. Ito na. Kaagad na pumili si Yezuan ng lungsod na malapit sa kanya. Ang plano niya ay maghintay sa tabi ng lungsod, pagkatapos ay sundan ang mga taong umalis sa lungsod at patayin sila. Hindi nagtagal, nakita niya ang Yiching City. Mayroon lamang 6 na pangunahing lungsod sa bilangguan ng langit. Ang 2 kampo bawat isa ay may 6 na pangunahing lungsod. Karamihan sa mga eksperto ay nasa mga pangunahing lungsod na ito. Tulad ng para sa iba pang mga lungsod, sila ay halos mababa hanggang sa kalagitnaan ng antas ng Great Emperors. Si Yezuan ay 10,000 metro ang layo mula sa Yiching City. Pagtingin niya sa malayo, nakita niya ang ilang tao na umaalis sa lungsod. Pagkatapos, sinundan niya sila ayon sa kanilang bilis. 3 Second Stage Great Emperors. Ihahatid ko kayo.
Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at mabilis na pumasok sa lupa. Ang earth shrinkang profound ay lubhang kapaki-pakinabang. Hanggat hindi masyadong malayo ang kanyang cultivation level, kaya niyang umatras kahit hindi siya manalo. Kinakalkula ni Yezuan ang oras. Nang ang tatlong dakilang emperador ng ikalawang yugto ay lumipad sa kanyang ulo, bigla siyang umatake. Dual space. Mahusay na layunin ng emperador. Agad na umatake si Yezuan. Una, ginamit niya ang dual space para sugpuin ang isa sa kanila. Pagkatapos, nilaslas niya ang 36 na magkakapatong na anino. Sila, ang isa sa mga dakilang emperador ng ikalawang yugto ay tinambangan at agad na namatay. Sa natitirang dalawa, ang isa sa kanila ay pinigilan ng dual space ni Yezuan. Ni hindi niya magawang lumingon. Kakariyak pa lang ng isa nang laslasin siya ni Yezuan hanggang sa mamatay. Hindi. Napasigaw sa gulat ang taong pinigilan ng dual space. Alam niyang patay na ang dalawa niyang kasama. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Yezuan kahit kaunti habang mabilis niyang pinatay siya. Bumagsak ang tatlong dakilang emperador ng ikalawang yugto at lumipad ang kanilang yin at yang ring kay Yezuan. Kasabay nito, humiwalay ang tatlong kulay kahel na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo at lumipad patungo kay Yezuan. Pagkatapos, gumuho ang tatlong kulay kahel na ulap ng Providence. Ang Heaven's Prison ay itinayo sa isang lihim na kaharian. Napaka-espesyal ng lihim na kaharian na ito. Sa tuwing papatayin ni Yezuan ang isang tao, ang kanyang Providence Point ay automatikong madaragdag sa kanya. Lahat ng tatlo ay may orange-colored Providence, pero 10 points lang ang nadagdag sa akin. Masyadong maliit iyon. Walang magawang umiling si Yezuan at mabilis na bumagsak sa lupa. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa Providence, mas maraming Providence ang makukuha ng isa pagkatapos pumatay ng isang tao. Ang kagandahang loob ni Yezuan ay hindi gaanong naiiba sa kanilang tatlo. Kaya naman, hindi siya nagnakaw ng marami sa kanila. Nagawa lang niyang itaas ang kanyang Providence sa orange-colored. Maaaring gamitin ang Providence upang bumili ng mga bagay sa lungsod. Kaya naman, maraming tao ang magpapalit ng kanilang mga punto ng paglalaan para sa mga likas na kayamanan upang madagdagan ang kanilang lakas. Siyempre, kung gusto ng isang tao ang mga bagay tulad ng twin fruits, kailangan nilang isalansan ang kanilang Providence Point. Ito ay dahil ang mga tindahan sa Sunflame Sacred Dynasty ay hindi pinapayagan ang barter. Ang mga Providence Point lamang ang pinapayagan. Bukod dito, tanging ang mga opisyal ng Sunflame Sacred Dynasty ang may kakayahan na hatiin ang kanilang mga punto ng Providence. Bagamat silang tatlo ay walang gaanong Providence Points, marami pa rin silang mga bagay sa kanilang mga singsing. Kung magsanib puwersa ang tatlong dakilang emperador sa ikalawang yugto, maaari pa nilang labanan ang isang dakilang emperador ng ikatlong yugto. Kabanata 718. Kadalasan mayroong mga taong tulad ni Yezuan sa Heavenly Prison, ngunit sa 100 Nihility Gods, malamang na 5 lang sa kanila ang may mga katangiang Earth at Wood. Para sa daang Earth Attribute Nihility Gods, marahil kahit isa sa kanila ay hindi nakaintindi ng Earth Shrinkang Technique. Sa makatuwid, nagkaroon ng malaking kalamangan si Yezuan sa paggawa nito. Wala pang ilang minuto, nilipol ni Yezuan ang isa pang koponan. 2 Stage 2 Great Emperors, at isang Stage 1 Great Emperor. Ang kanyang cultivation days ay muling bumuti. Sa ganitong bilis, baka makalusot ako sa Stage 3 Great Emperor ngayon. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa kay Wu Shang. Kung maabot niya ang Third Order Great Emperor Realm, kahit na sina Lord Jiu at Lord Chen ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Sa oras na ito, nagtatago si Yezuan sa labas ng Yiqing City. Ang bilis na ito, isang Stage 4 Great Emperor. Panipi, nagtago si Yezuan sa likod ng isang bantan ng dumi na kanyang ginawa, tanging ang kanyang mga mata ang nagsiwalat. Nakita niya na pagkaalis ng isang figure sa lungsod, ang figurang iyon ay mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Ang bilis ng taong ito ay napakabilis, mas mabilis pa kaysa kay Wu Shang. Sa makatuwid, nahulaan ni Yezuan na ang taong ito ay isang Stage 4 Great Emperor. Dapat siyang magkaroon ng kakayahang lumaban sa isang Stage 4 Great Emperor, ngunit ito ang teritoryo ng kaaway. Kung hindi niya mabilis na papatayin ang taong ito, tiyak na maaakit niya ang atensyon ng iba.
Nang malapit na siyang maghukay sa lupa at magtago, bigla niyang napagtanto na ang taong ito ay hindi isang Stage 4 Great Emperor. Nakikita ko, ito ay isang Stage 3 Great Emperor na nakaintindi sa underground movement technique. Nang matauhan siya, dalawang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Dahil ang taong ito ay hindi isang Stage 4 Great Emperor, tiwala siya na kaya niyang patayin ang taong ito. Mabilis siyang bumaon sa lupa at nagsimulang magbilang ng oras. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Sapat na ang 3 segundo para madaanan siya ng Stage 3 Great Emperor. Pagkatapos, umikot siya sa gilid at lumipad palabas. Ilang libong metro ang layo, may naramdaman ang Stage 3 Great Emperor at tumalikod. Nakita niya si Yezuan. Gayunpaman, inihagis na ni Yezuan ang kanyang espada. 8 Baron Swordsmanship, Sword Annihilation Samsara. Naglaslas si Yezuan gamit ang kanyang espada, nagpadala ng sword chi na agad na pumatay sa Third Order Great Emperor. Gayunpaman, biglang tumalikod ang sword chi, hiniwa ang Third Order Great Emperor sa dalawa. Ang Sword Annihilation Samsara ay isang napakalakas na martial art. Ang lakas ng welga na yun ay mas malakas pa sa Sword Cleaving 8 Desolations. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay maaaring kontrolin ni Yezuan ang sword chi na ito upang magpatuloy sa pag-atake sa iba, tulad ng Deadly Wind Formation. Katulad nito, ang hakbang na ito ay nag-drain kay Yezuan ng kanyang Zinki. Kasabay nito, ang pagkontrol sa sword chi na ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng Zinki. Kung si Yezuan ay walang bloodline ng Divine Tree of Life, makokontrol lang niya ito kahit 1 segundo lang. Ang hakbang na ito ay napakahusay para sa isang sneak attack. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Ang Sword Annihilation Samsara ay makokontrol ni Yezuan. Kapag naisip ng kalaban na sila ay umiwas, ang Sword Annihilation Samsara ay biglang babalik at papatayin sila. Ang 8 Desolations Great Emperor na maaaring lumikha ng martial art na ito ay talagang isang superhenyo. Sa sandaling iyon, mabilis na lumipad si Yezuan at iniligpit ang Universe Ring ng kabilang partido. Dilaw ang swerte nitong Stage 3 Great Emperor. Nadagdagan nito ang swerte ni Yezuan ng higit sa 50 puntos. Ito ay napakabuti. Ang isa pang 2 o 3 Stage 3 Great Emperors at ako ay dapat na makalusot sa Stage 3 Great Emperor. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at bumalik sa Yiqing City. Maraming eksperto sa Yiqing City. Habang naghihintay si Yezuan, nakita niya ang ilang Stage 4 Great Emperors na umaalis. Pagkatapos ng lahat, ang Sunflame Sacred Dynasty at ang Great Yuan Sacred Dynasty ay hindi maliliit na paksayon. Ang Heavenly Prison ay tila nabuo sa loob ng daan-daang taon. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga eksperto ang nagtipon sa loob? Naghintay si Yezuan sa labas ng Yiqing City ng kalahating araw. Matapos patayin ang ilang grupo ng mga eksperto, sa wakas ay nakalusot siya sa Stage 3 Great Emperor. Kasabay nito, ang kanyang swerte ay dilaw. Umabot na ito ng 120 puntos. Ngayong dilaw na ang swerte ko, hindi ko na kaya ang pula at orange na swerte. Sai, mukhang hindi ganoon kadaling ipagpalit sa Twin Fruit. Si Yezuan ay walang magawa. Ang mataas na antas ng swerte ay hindi maaaring kunin sa mga may mababang antas ng swerte. Kung gusto niyang umalis sa Heavenly Prison, kailangan niya ng kahit green lock. Kailangan niyang patayin ang kanyang paraan pataas ng patong-patong. Kung hindi, kailangan niyang umasa sa mga numero. Kahit na tumaas ang lakas ni Yezuan, ang mga kapareho niya ay maaaring makipagpalitan ng lahat ng kanilang swerte at mayroon na lamang pulang swerte. Pagkatapos, pupunta sila at magnanakaw ng iba. Sa ganoong paraan, mas marami silang makukuha. Biglang, isang grupo ng mga itim na figure ang dumaan patungo sa Yiqing City. Bagamat gabi na, nilinang ni Yezuan ang aura observation technique. Mahirap para sa kanya na hindi mapansin ang grupo ng mga tao. Ang mga tao ng aking Sunflame Sacred Dynasty. Napakarami nila. Sasalakayin ba nila ang lungsod? Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Mukhang nahihirapan siya. Mayroong higit sa 50 katao sa grupo. Karamihan sa kanila ay may kulay kahel at dilaw na swerte sa itaas ng kanilang mga ulo. May iilan din na may green lock.
Tila talagang sasalakayin nila ang lungsod. Lumingon si Ye Zuan at nakitang na-activate na ni Yiqing City ang Great Defensive Array. Kasabay nito, isang malaking bilang ng mga eksperto ng Great Yuan Sacred Dynasty ang nag-sweep out. Sa katunayan, ang Great Defensive Array ay palaging nasa lugar. Ito ay upang pigilan ng mga tao mula sa kampo ng kaaway mula sa pagpatay sa kanilang daan at pagsira sa mga tindahan. Kahit na ang Stage 9 Great Emperor ay hindi magagawang sirain ang Great Defensive Array. Kaya naman, napakaligtas ng lungsod. Gayunpaman, dumating na ang mga eksperto ng Sunflame Sacred Dynasty. Kaya naman, ang malaking bilang ng mga eksperto ay agad na nagtipon sa Yiqing City, na handang lumaban. Di nagtagal, 12 ng mga eksperto ang sumugod palabas ng Yiqing City. Patayin! Ang mga eksperto ng Sunflame Sacred Dynasty ay hindi nag-aksaya ng oras at nagmadaling lumapit. Napakalaking eksena. Magandang pagkakataon ito. Kumislap ang mga mata ni Ye Zuan at mabilis siyang sumali sa labanan. Sa ganoong kalaking labanan, tiyak na hindi siya maaaring sumugod sa karamihan. Ito ay dahil ang malaking halaga ng layunin ng dakilang emperador ay mapipilit sa kanya. Napakadelikado noon. 8 Desolation Sword Art, Sword Annihilation Reincarnation. Mabilis na naglaslas si Ye Zuan at nabali ang 8 Desolation Sword. Isang malakas na sword chi at 8 matutulis na talam ang tumama sa karamihan. Sa isang kisap mata, maraming tao ang namatay. Ang Heavenly Prison Secret Realm ay naghusga na si Ye Zuan ay gumawa ng isang nakamamatay na dagok sa mga taong ito. Kaya naman, ang swerte ng mga taong ito ay nasa itaas ng ulo ni Ye Zuan. Kasabay nito, ang katawan ni Ye Zuan ay hindi idle. 36 na magkakapatong na anino. 64 layers ng Earth Pulse. Mabangis na pag-atake ang lumipas at pinatay ang mga eksperto ng Great Yuan Sacred Dynasty. Pagkatapos, ginamit ni Ye Zuan ang Dual Space para dambungin ang Chen Kun Ring. Sa ganoong kalaking labanan, maraming tao ang gustong samantalahin ang sitwasyon. Lahat sila ay nakatingin sa mga bangkay. How dare you come and try to rob me? Kinusot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at mabilis na naglaslas gamit ang kanyang espada, pinatay ang isang taong gustong nakawin ang kanyang Chen Kun Ring. Bukod dito, ang taong napatay niya ay mula sa kampo ng Sunflame Sacred Dynasty. Kabanata 719. Sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty, ang isa ay papatayin ng hukbo ng Sunflame Sacred Dynasty. Gayunpaman, si Ye Zuan ay hindi tumatapak sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty, kundi sa teritoryo ng Great Yuan Sacred Dynasty. Walang anumang hukbo ng Sunflame Sacred Dynasty dito, at wala ring hukbo ng Great Yuan Sacred Dynasty. Kaya naman, walang magiging problema sa pagpatay sa sarili niyang mga tao. Bagamat ang grupong ito ng mga tao ay narito upang salakayin ang lungsod, marami sa kanila ang may malikot na pag-iisip. Bigla nilang papatayin ang sarili nilang mga tao at tatakas. Matapos patayin ng isang taong labis ang pagpapahalaga sa sarili, ang mga tao sa paligid ay hindi na nang ahas na pukawin si Ye Zuan. Nadama nila na si Ye Zuan ay hindi isang persimmon na madaling aibuli. Kasabay nito, si Ye Zuan ay pinuntirya ng isang dakilang emperador ng ika-4 na yugto. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ng 4th Stage Great Emperor na si Ye Zuan ay nakakolekta ng maraming yin at yang rings, agad siyang sumugod kay Ye Zuan. You dare to find trouble with me. You've got guts. Go! Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan habang kinokontrol niya ang Sword of Reincarnation at ang 8 matutulis na talam para salakayin ang 4th Stage Great Emperor. Petty Tricks. Pinandilatan ng 4th Stage Great Emperor si Ye Zuan at pinalihis ang 8 matutulis na talam. Gayunpaman, sa oras na ito, 2 puwersa ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, na naghihigpit sa kanyang mga paggalaw. Ano? Nanlaki ang mga mata ng dakilang emperador sa ika-4 na yugto habang pilit niyang ginagamit ang kalooban ng kanyang emperador. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan, at siya ay nakagalaw lamang sa 40% ng kanyang tick. Shoo! Ang Sword of Reincarnation ay dumaan sa kanyang ulo at hiniwa ang tuktok ng kanyang ulo. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Bumulong si Ye Zuan sa kanyang puso habang itinatago niya ang yin at yang rings ng 4th Stage Great Emperor.
Nadagdagan muli ang kanyang lakas. Nang pumasok siya sa labanan ngayon, tumingin siya at nakita na ang dakilang Yuan Sacred Dynasty ay mayroong 5 dakilang emperor ng ika-4 na yugto. Ngayong patay na ang isa, 4 na lang ang natitira. Ang pagpatay sa 10 dakilang emperador sa ikatlong yugto ay mas mahusay kaysa sa pagpatay sa 1 dakilang emperador sa ika-4 na yugto. Kaya naman, si Yezuan ay sumugod sa isa sa ika-4 na yugto ng dakilang emperador. Sa oras na ito, ang ika-4 na yugto ng dakilang emperador ay nakikipaglaban sa mga eksperto ng Sunflame Sacred Dynasty. Nang makita ng eksperto ng Sunflame Sacred Dynasty si Yezuan na sumisingil, agad siyang tumahol, "Scram! Anong yabang? Papatayin muna kita." Nagalit si Yezuan. Direkta niyang binago ang bawang sword at ginamit ang kanyang na-recover na tunay na enerhiya para magwasak. Espada ng reinkarnasyon. Ngayon lang, pagkatapos ng sword annihilation na si Samsara ay pumatay ng ilang tao, ito ay pinaghiwa-hiwalay ni Yezuan mismo. Upang patayin ang una o ikalawang yugto ng Great Emperor, kailangan lang niyang gumamit ng ordinaryong 36 na magkakapatong na imahe. Pagkatapos ng lahat, ang pagkontrol sa sword annihilation na si Samsara ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Si Alternation, direktang pinatay ng sword annihilation Samsara, na ito ang eksperto ng Sunflame Sacred Dynasty na nagsabi kay Yezuan na sumigaw. Ano, gulat na gulat ang kanyang kalaban. Hindi niya inaasahan na agad na papatayin ni Yezuan ang isang 4th Order Great Emperor. Ants Reincarnation Thesis. Kanya Reincarnations Reincarnation Great Reincarnation 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 bilang Reincarnation 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 ECT, tuldok. Ang ika-4 na yugto ng dakilang emperador ay pinatay ni Yezuan. Ang Reincarnation ng Sword Reincarnation ay gumuho. Itinago ni Yezuan ang 2 Chen Kun Ring. Lumingon siya at nakitang mahigit 20 tao na lamang ang natitira sa larangan ng digmaan. Bahagyang higit sa 20 tao ang natira. Halatang matindi ang labanan. Sa sandaling iyon, ang mga taong iyon na nakakuha ng mga benepisyo ay naghiwa-hiwalay at tumalikod upang umalis. Huwag mo nang isipin na umalis ka. Tinarget ni Yezuan ang isang 4th stage Great Emperor mula sa the Yuan Sacred Dynasty at hinabol siya. Napansin ng 4th stage Great Emperor si Yezuan. Nakita niya kung paano pinatay ni Yezuan ang 2 dakilang emperor sa ika-4 na yugto. Napatalon siya sa takot at mabilis na tumakbo habang umaatake. Gayunpaman, itinaas pa lang niya ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng bumaba ng husto ang kanyang bilis. Pagkatapos, isang mabangis na slash ang dumating sa kanya. Fang! 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 Ang middle grade Void God weapon sa ika-4 na yugto ang kamay ng Great Emperor ay nag-vibrate ng daan-daang beses. Kotsa! Nabasag ang middle grade Void God weapon, at pinalipad ang ika-4 na yugto ng dakilang emperador. Kinilabutan siya. Napakatigas ng middle grade Void God weapon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring masira ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ginawa ito ni Yezuan. Sa oras na ito, ang kanyang kanang kamay na may hawak ng espada ay nabasag ng Earth Pulse 64 layers. Wala siyang maramdaman. Mamatay. Ilang beses pang naglasla si Yezuan at agad siyang pinatay. Nang lumipad ang kanyang ulo, kinuha na ni Yezuan ang kanyang Chen Kun Ring. Ding! Nakalusot na ang host. Sa kasalukuyan, ika-4 na yugto ng dakilang emperador. Ang Melodious System Notification ay muling tumunog ng muli ang paglilinang ni Yezuan. Kasabay nito, tumaas din ang kanyang swerte. Gayunpaman, sa oras na ito, how dare you act so mapangahas sa teritoryo ng the Yuan Sacred Dynasty? You are courting death. Biglang may umugang ng malakas. Tumingin si Yezuan sa direksyon ng boses at nakita niya ang isang taong nakasuot ng sandata na humahabol sa kanya. Ito ang the Yuan Army. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ang the Yuan Army ay binubuo ng hindi bababa sa 6th stage Great Emperors. Patuloy silang gumagala sa teritoryo ng the Yuan Sacred Dynasty. Kung nakakita sila ng isang tao mula sa Sunflame Sacred Dynasty na pumatay ng isang tao mula sa parehong kampo, agad silang aatake. Sa kasamaang palad, ang sundalong ito ng the Yuan Army ay dumiretso sa Yezuan. Green Lock. Nag-isip sandali si Yezuan.
Sa huli, nagpasya siyang umatras. Pagkatapos ng lahat, maaaring may iba pang eksperto sa Dayuan Army sa paligid. Kung siya ay napapaligiran, siya ay nasa problema. Sa sandaling ito, tumalikod siya at mabilis na umalis. Hindi niya hinabol ang iba. Kailangang malaman ng isang tao kung paano makontento sa kung ano ang mayroon siya. Noon lamang maaaring mabuhay ng mahabang buhay ang isang tao. Bagamat may kakayahan siyang lumaban sa dalubhasa sa Dayuan Army na ito, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Maghihintay siya hanggang sa maipagpalit niya ang kambal na prutas. Huwag mo nang isipin na umalis ka. Pinandilatan ng ika-6 na yugto ng dakilang emperador si Yezuan. Isang alon ng layunin ng dakilang emperador ang bumagsak sa kanya. Inactivate ni Yezuan ang pulsating guard 64 layers na sumanib sa layunin ng Great Emperor. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay nabawasan ng 20%. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang dual space na hindi pa niya magagamit. Nang mag-react ang 6th Stage Great Emperor, ang kanyang bilis ay nabawasan din ng 20%. Ngayon, pareho ang kanilang bilis. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty. Aakitin ko siya at papatayin kasama ang iba pa. Gumawa ng plano si Yezuan sa kanyang puso. Maging ito ay ang Sunflame Sacred Dynasty o ang Dayuan Army, sila ang mga opisyal na hukbo ng Sunflame Sacred Dynasty at ng Dayuan Sacred Dynasty. Ang kanilang lakas at kayamanan ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, hindi ginamit ni Yezuan ang Earth Shrinking Technique para umalis. Bastard, huwag kang pumunta. Ang sundalo ng Dayuan Army na humahabol kay Yezuan ay patuloy na umuungal. Sok, kung gusto kong umalis, sa tingin mo mapipigilan mo ako? Si Yezuan ay napuno ng paghamak. Kung gusto niyang umalis, ginamit niya ang Earth Shrinking Technique para makatakas. Ang isa ay humahabol habang ang isa naman ay tumatakas. Ang kanilang mga bilis ay napakabilis. Alam ng sundalo ng Dayuan Army na gusto ni Yezuan na tumakas pabalik sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi makahabol kay Yezuan. Isa pa, ayaw niyang sumuko. Pagkatapos ng ilang sandali, papasok ako sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty. Sana ay matulungan ako ng 5th o 6th Stage Great Emperor. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Siyempre, kahit walang tao, basta't pumasok siya sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty, sasabak si Yezuan. Kabanata 720, nagtitiwala si Yezuan na kaya niyang patayin ang ika-6 na yugto ng dakilang emperador ng mag-isa. Sabagay, medyo matagal na silang tumatakbo. Naubos na ang True Chi at Great Emperor intent ng kanyang kalaban, habang nasa peak condition pa siya. Sa sandaling ito, ang 6th Stage Great Emperor ay nasa isang dilema. Dapat ba niyang habulin si Yezuan? Gayunpaman, naalala niyang medyo matagal na siyang naghahabol. Mabilis si Yezuan, ngunit ang kanyang True Chi at Great Emperor intent ay mas mababa kaysa sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang singilin. Pumasok si Yezuan sa teritoryo ng Sunflame Sacred Dynasty. Ngayon, hindi siya natatakot na makaharap ang Great Yuan Army. Napakaliit ng posibilidad na mangyari yun. Ituloy mo ang pagtakbo saglit pa at kukunin ko ang buhay mo. Namilog ang mga mata ni Yezuan at nagpatuloy siya sa pagtakbo. Hinabol siya ng 6th Stage Great Emperor mula sa Great Yuan Army ng ilang minuto. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pumunta pa. Kalimutan mo na to. Isipin mong maswerte ka. Ngumuso siya sa kanyang puso. Tumigil siya sa pagtakbo at lumingon. Gayunpaman, sa sandaling ito, 8th Desolation Sword, Sword of Annihilation. Hinawakan ni Yezuan ang 8th Desolation Sword at nilaslas ang sundalo ng Great Yuan Army. Ang liwanag ng espada ay kumislap at lumitaw sa harap ng sundalo ng Great Yuan Army sa isang iglap. Gayunpaman, hindi rin siya pushover. Mabilis niyang naiwasan ang espada. 8th Desolation Sword, go! Nang makaiwas sa pag-atake ang sundalo ng Great Yuan Army, nabasag ni Yezuan ang 8th Desolation Sword. Ang 8 matutulis na talam ay lumipad patungo sa sundalo ng Great Yuan Army sa iba't ibang bilis. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ng Great Yuan Warrior, pagkatapos ay biglang sumabog ang kanyang katawan. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit.
Ang ika-6 na yugto ng Great Emperor Intent ay inilagay sa Raging Flames Incinerate the Heavens. Sa kabutihang palad, handa si Yezuan. Hinarang niya ito ng 64 na layered earth pulse. Noon, pinasabog ni Jiang Tianjin ang 3 Raging Flames Incinerate the Heavens ng sabay. Hindi pa namatay si Yezuan sa pagsabog noon. Natural, hindi siya mamamatay sa pagkakataong ito. Ang Raging Flames Incinerate the Heavens ay kumakain ng maraming true chi. Tingnan natin kung gaano karaming true chi ang natitira mo. Napaisip si Yezuan habang lumilipad siya pabalik. Ang nag-aapoy na apoy na ito ay nagsusunog sa langit ang nagpakalat ng espada ni Samsara. Hindi lamang iyon, ngunit ang 8 matutulis na talam ay pinalipad din. Kailangang sabihin na napakalakas ng kamalayan sa pakikipaglaban ng taong ito. Nakaamoy siya ng panganib, kaya napaka-decisive niya. Gayunpaman, ang vital energy ni Yezuan ay mabilis na bumabawi. Kasabay nito, narinig ni Yezuan ang tunog ng notification. Ding! Tumibok pulse ng mundo 64 layers ay nagbago sa tumibok pulse ng mundo 128 layers. Ang tumibok na pulso ng mundo ay muling tumaas sa kapangyarihan. Si Yezuan ay tinamaan ng heaven-burning raging flames at ang kanyang braso ay nasunog ng inextinguishable inferno, kaya mabilis niya itong pinutol. Kung naintindihan niya ang 128 layers ng Great Earth Pulse kanina, maaari niyang makayanan ang raging flames incinerate the heavens at napatay itong 6th Order Great Emperor. Brat, mamatay ka! Biglang, ang Dayuan Army Master na ito ay tumalsik mula sa usok at alikabok, na hinampas si Yezuan gamit ang kanyang espada. Gusto mo bang patayin ako sa galaw mo? Huminto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan at lumapit sa kanya. Bang! Ang sword beam ay dumaikit sa 128 pulsating guard ni Yezuan at agad na nag-vibrate ng 100 beses bago nawala. Ano? Nagulat ang Dayuan Army Master. Ang kanyang pag-atake ay sapat na upang patayin ang isang 5th Order Great Emperor, ngunit wala itong epekto kay Yezuan. Mamatay. Nabasag ng espada ang mga bituin. Paf! Tinusok ni Yezuan ang kanyang espada sa katawan ng Dayuan Army Master. Sa susunod na sandali, siya ay naging isang hindi kumpletong bangkay. Noong una, gusto ni Yezuan na makisali sa pakikidigmang gerilya, ngunit hindi niya inaasahan na bigla niyang mauunawaan ang 128 na layer ng Throbbing Pulse of the World. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kailangan ng Throbbing Pulse of the World para maging disintegration profound. Gayunpaman, sa kabuuan, si Yezuan ay nakinabang ng malaki sa pagkakataong ito. Ang 128 na layer ng Throbbing Pulse of the World ay nadobol man lang ang kanyang lakas. Gayunpaman, nang malapit na niyang alisin ang interspatial ring, isang figure ang biglang sumugod sa kanya. Isa sa atin. Kumislap ang mga mata ni Yezuan at mabilis siyang umatras, lumayo sa figure. Ang figure ay isang binata sa edad na 30s. Siya ay may ordinaryong hitsura at nakasuot ng itim na damit. Sinulyapan niya si Yezuan, pagkatapos ay tumakbo patungo sa bangkay ng Dayuan Army Master at kumuha ng parol. Kuya, gusto mo pa ba itong bangkay? Tanong ng nakaitim na binata. Gusto mo? Sinulyapan ni Yezuan ang bangkay na nabasag na sa hindi mabilang na piraso at umiling. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng Young Man in Black. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Biglang kumislap ang parol na nasa kamay ng binata. Kaagad, isang sinag ng puting liwanag ang lumipad mula sa bangkay ng pinuno ng hukbo ng dayuan at pumasok sa parol. Ito ang kalooban ng isang dakilang emperador. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan sa gulat. Kapag ang isang empty God Realm Great Emperor ay namatay, ang kalooban ng Great Emperor ay mabilis na mawawala. Gayunpaman, maaaring mapanatili ng ilang tao ang kalooban ng dakilang emperador. Pino ni Jiang Tianjin ang ganoong kalooban ng dakilang emperador na makapasok sa Third Order Great Emperor Realm. Sa sandaling ito, ang pamamaraan ng Young Man in Black ay upang mapanatili ang kalooban ng Dayuan Army Master ng 6th Order Great Emperor. Maraming salamat, kapatid. Sa sandaling ito, ang binata na nakaitim ay pumutok ng isang ngiti at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Anong klaseng paraan ito? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Oh, bahagyang nagulat ang binata na nakasuot ng itim na damit.
Sabi niya, mukhang hindi alam ng nakababatang kapatid ang tungkol sa ating Nether Spirit Sect. Bukod sa ordinaryong cultivation, ang Nether Spirit Sect ay maaari ding kunin ang kalooban ng dakilang emperador na hindi pa ganap na nawala mula sa isang bangkay at pinipino ito. Ghost Cult. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi pa niya narinig ang pangkat na ito. Gayunpaman, ito ay isang magandang paraan upang kunin ang kalooban ng dakilang emperador na hindi pa nawawala. Si Jiang Tianjin ay isang Third Order Great Emperor. Ang kalooban ng kanyang dakilang emperador ay mas malakas kaysa sa kalooban ng dakilang emperador ng ikalawang utos. Gayunpaman, kung siya ay patuloy na pinuhin ang kalooban ng dakilang emperador, ito ay magiging mas mabilis kaysa sa ordinaryong paglilinang. Mukhang hindi narinig ni Kuya. Kuya, interesado ka bang sumali sa ghost cult ko? Nakita ng binatang nakaitim na si Yezuan ay malakas at gusto siyang i-recruit. May requirements ka ba? Tanong ni Yezuan. No, just come. My ghost cult is in urgent need of geniuses like you. If you are willing to join, siguradong aalagaan ka ng Hallmaster. Umiling ang binata na nakaitim. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at muling nagtanong, paano kung hindi ako sumali? Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang ghost cult na ito. Marahil, isa itong wanted na organisasyon. Hehe, talagang gusto ng Sunflame Holy Dynasty ang ghost cult ko. Kaya kung hindi ka pumayag, aalisin ko man lang ang kalooban ng Great Emperor mo. Ang mga mata ng binata sa itim ay biglang nanlamig at ang sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang masasamang ngiti. Saglit na nag-isip si Yezuan at tumanggo sa huli, sige, sasali ako. Great! Isa ka na ngayong Fourth Order Great Emperor. Sumunod ka sa akin para makita ang Hallmaster. Mabilis niyang maitataas ang lakas mo sa Sixth Order Great Emperor. Nagliwanag ang mga mata ng binata sa itim. Naramdaman niya na pagkatapos niyang banggitin ang benepisyong ito, tiyak na hindi tatanggi si Yezuan. Mukhang napakalakas ng ghost cult.